Okay mga kamatis, mga kaibigan, excited ako ngayon kasi ma-feature ko na rin sa wakas si Miss Risa Hontiveros, ang aking paborito. Bias ko yan. Kung nagkabini ang gobyerno, si bias ko si Ma'am Risa. Panoorin na. Nakakabinging katahimikan. Ito ang sagot ni Duterte sa samut-saring isyung ibinabato. Grabe ito, napanood ko tong video na to. Hindi na talaga makalakad si Duterte. Pero kita nyo, nag-i-spread pa rin ng propaganda. Focus lang sa goals, grabe. Ay nako, alam mo, naaawa ako sa kanya in the sense na alam ko kasi na siya kasi yung mouthpiece ng Duterte brand. So kailangan niya talaga na mag-front sa mga tao miski hindi niya na kaya. Tama na, okay? Hayaan nyo na yung mga anak nyo na makigulo sa politika. Pero ikaw, Digongski, tama na, balik na sa China. Ay, ano pala, sa Davao pala tuloy. Sa kanya, lalo na ngayong ang kanyang presidential advisor at BFF na si Mike. BFF? Di ba? Ano yun eh, strength ni Duterte yan nung araw eh. Napapaligiran siya ng mga cronies niya. Yan, sila Bongo, sila Bato, yan, si Michael Yang, tuloy. Michael Yang, ang napag-alamang utak sa likod ng malaking sindikato ng droga at illegal na pogo sa bansa. Sa hearing sa Senado, isa na namang personalidad ang naungkat, si Hong Jiang-yang. Walang iba pala kundi ang kapatid ni Michael Yang, ang nadiskubre ng Anti-Money Laundering Council. Okay, bago yan kay Ma'am Risa muna tayo. Sabi ko sa inyo, i-feature ko sa kanya eh. Whether you like it or not, maganda yung kinalabasan ng mga Senate hearing against Pogo nila Ma'am Risa. And naungkat niya nga yung link from, alam mo yung parang ano to Netflix special eh. Yung link nitong mga Pogo na to at least sa bukana ng administrasyon ni Duterte. Tandaan nyo, si Michael Yang, kaparating katabihan ni Duterte. Ayan siya, oh, di ba? Ang yabang-yabang, ngayon ayaw humarap. O ngayon, pakinggan natin muna si Ma'am Risa, tapos balik tayo sa video. Who is Hong Jiang-yang, you may ask? Yan. Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund Hong Sheng, the raided Pamban Pogo. At ito pa, si Hong Jiang-yang ay incorporator ng Full Wind Group of Companies, kung saan incorporator din si Gerald Cruz, na isa sa mga incorporator ng Pharmaly Biological. Yon, di ba? The same Gerald Cruz na incorporator din ng Pogo na Brick Hearts, na ang mga papeles ay natagpuan sa Bamban. Yon. Sabi ko nga, checkmate. Mukhang one big happy Pharmaly pala itong mga Pogo at Pharmaly members. Yon, di ba? Yun ang tinatawag nating coup de grace. Kaya ako palakpakan natin si Ma'am Risa. Konti na lang checkmate na to eh, palagay ko. Checkmate in the sense na mako-connect na nila lahat kung paano in the bigger picture of scheme yung administration ni Duterte hinayaan tong mga ganitong klaseng galawan. Ngayon tahimik na lang kasi nga lumiligal na to eh. Tuloy natin na konektado sa Baofu Land Development Incorporated, kung saan si Bamban Mayor Alice Go ay isang incorporator. Ang Yanggans naman ng Kamara paiimbestigahan kung paano nabigyan ng birth certificate ang mahigit 200 Chinese nationals sa Davao. Yan, yung mga pastilya scam nung araw. No, ngayon kasi hindi na pwede yan eh. Kasi umaano na tayo eh. Pumapalag na tayo sa mga ganyan eh. Sariling bayan natin, nagiging second class citizen tayo. Magpasalamat tayo dun sa mga, actually dito sa administrasyon na to, kung may criticism, may maganda naman nagagawa. Ito yun, isa dun. Kaso syempre, of course, lagi yung may criticism. Sinasabi ko lang na ito yung isa sa magandang nagawa. Tuloy natin. Nadiskubre ito matapos magtakang mag-apply ng Philippine passport ang isang Chinese national gamit ang peking dokumento sa Davao City. Hinihinalang mula Davao ay pinapadala ng sindikato ang mga ito sa iba't ibang illegal na pogo sa bansa, kabilang ang mga nasa Tarlac at Pampanga. Grabe talaga tong rabbit hole ng pogo, no?
sinasabi nila kasi malaki daw yung nabibigay sa atin ng mga pogo. Pero it has a moral cost na tinatawag. Ayan nga, kung kapalit naman nito ay nagiging second class citizen tayo sa sarili nating bansa. Kung kapalit naman nito ay meron pang perong mga tao na ginagawang criminal haven yung ating bansa. Parang bakit pa tayo nagkaroon ng batas kung meron naman tayong i-exempt na mga tao through the platforms of pogos, 'di ba? Parang unfair naman yata 'yon. Tuloy na natin. Ang tanong, kailan pa ito nangyayari? Ilang libong inchik na ang iligal na nakapasok sa bansa? At bakit nila napiling pumasok sa Davao? Ang baluarte ni Duterte. Siyempre, alam na this. Tuloy na natin. Kagagawan na naman ba ito ng kanyang kanang kamay na si Michael Yang? Tiyak, hibit. Si Michael Yang ba 100% Chinese? Yan ang gusto kong malaman talaga eh. Kasi it just shows you kung saan yung leaning talaga ni Duterte. Sabi ko nga sa inyo, a vote for the Duterte is a vote for China. Especially yung mga ganyang klaseng tao. Tuloy natin. Balikat na naman ang sagot dito ni Duterte. Tulad ng kanyang reframikan sa kabila ng patong-patong na aligasyon laban sa kanyang sanggang dikit na kaibigan na si Michael Yang. Nagtataka lang ang taong bayan. Bakit ang dating matabil ang dilang si Duterte tahimik at tameme ngayon? Kasi nga nauungkat na pag nagsalita siya, baka ipatawag siya ni Ma'am Risa Hontiveros. Si Ma'am Risa Hontiveros lang pala yung kryptonite ni Duterte. Kasi nga masipag sila mag-ungkat ng mga nangyayari ngayon sa Pogo. And I hope magtuloy-tuloy pa to, 'di ba? Alam nyo, para talagang Netflix special to, mga kamatis, mga kaibigan eh. Yung biruin mo how is it na meron palang connect yung mga Pogo kay Michael Yang through his brother? It's amazing. Diyos ko. Alam mo yung parang plot twist siya. Ganon yung, nung pinanonood ko to kahapon, tapos pinanood ko tong press con ni Ma'am Risa, kitang-kita mo talaga kung gaano ka-ingrained or kung gaano tayo, gaano ka-incorporated yung mga Pogo at saka yung mga etong mga illegal na gawain ng mga Chinese nationals dito sa ating bansa. Kasi the buck has to stop somewhere. Okay? It has, alam mo yun, dapat may sisihin tayo na nagpapasok ng mga ganyan. 'Di ba? Napanood natin sa video na to, mga kamatis, mga kaibigan, na connect pala yan lahat, 'di ba? Parang sila, parang Chinese mafia yung dating. Tapos yung presidente, kinokontrol nila literal. Nakaabot sila doon kung sakasakali. Kasi kita mo, ayan si Michael Yang, ayan si sino pa ba? Yung kapatid niya, 'di ba? Connect pala sila lahat. Tapos ang daming Chinese. Ayan, kita mo siya yan, 'di ba? So alam mo 'yun, nung una kasi tong Pogo, okay sana to in concept kung na extra money para sa ating bansa, pero habang tumatagal, kinokontrol lang siya ng iilang-ilang tao. Kuha nyo. Tong iilang-ilang tao na to, apparently may connect sa dating administrasyon. That's how deep this is. Grabe talaga. Alam niyo yun. Tuloy natin dito Baka nga itong Farmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Boom! Puwera biro. Our Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will continue to dig deeper. Oo nga, tama yan. Alam mo, konting hukay na lang, matatagpuan nyo na talaga yung buhay na bangkay ni Digongski dyan. The guy is a living proof na alam niyo na if you allow people to control you, they will control you. 'Di ba? Kita niyo, he surrounded himself with people with bad intentions. Ang nangyari, ayan, Pogo, ginawa tayong mafia state. Triad mafia state, 'di ba? Parang ganoon Triad pala yung tawag sa kanila, yung version nila ng mafia. Hay nako, mga kamatis, mga kaibigan. Pero I just would like to inform everybody na nasa inyo ang huling alas dito.
Okay, tandaan nyo na darating na ang eleksyon sa 2025. Do not make a Duterte, do not place a Duterte in power again. Nasa sa inyo yan. Kayo ang may kapangyarihan para magbago ng takbo ng bansa natin. Checkan nyo lang, ang dami-dami diyang senador. Ako, personally, mas gusto ko ulit manalo si Senator Risa at si Senator Win, di ba? Kasi at least dito, pinapakita nila yung totoong ills of our society. Pero kung ibabalik nyo itong mga to, the problem will persist kasi sa kanila galing yung problema. Yun lang naman yung sa akin for today mga kamats, mga kaibigan. Gege mga